Saang lupalop man ang mundo makarating, iba pa rin talaga ang Pasko sa Pilipinas. Dito kung saan pinakamahabang Christmas celebration. Mga biyero, welcome to Cavite's Christmas Village. Ho, ho, ho! Dito sa lahi ng mga matatapang. Bonggang-bongga at all out ang Christmas celebration. Dito kung saan ang lumang tradisyon binubuhay ng bagong henerasyon. Dahil sa Cavite, lahat posible. Ilabas na ang banda, and let's spread some joy to the world. Sige pa! More passion! More energy! Ayan! Ipakita niyo kung sino kayo. Ito ang The St. Jude Band 90. Ang maligalig na bandang ito, aba, award-winning din, no? Ang members nila, nasa mahigit 100 lang naman. Binubuo ito dati ng samahan ng St. Jude sa simbahan. Then, after noon, nagbuo na sila ng banda. Mixed members mula bata hanggang matanda. Mula sa St. Jude Band 90, ang mga batang edad 15 to 20 na buo ang tinatawag na Wafer Boys. Bali, mas ini-enjoy nila yung music. Tsaka yung sa edad nila na may kakunting kulit lang, pero hindi naman nandun pa rin yung disiplina. Tapos yung mga bata naman to, most naman sa kanila mga honor students. Time to test your wits. Maglalaro tayo kasama ang St. Jude Band 90 at ilang Caviteños. Ito ang Bia Hula Christmas Carol Edition. Ilang Christmas songs ang kaya niyong hulaan, Bieros? Sino kaya ang may tuturing na henyo ng Christmas carols? Abangan yan mamaya. Sa ngayon, pumunta muna tayo sa Kawit para alamin ang isang tradisyon na daang taon na raw nilang ginagawa. Alright mga biyero, nandito tayo ngayon sa St. Mary Magdalene Church and as you can see sa loob or sa likod ko, I think they are preparing for their annual Maitinis Festival. Maitinis po talaga yung pinaka-highlight po ng December po namin dito sa Kawit. Walang makapagsabi kung kailan siya nag-start. Ultimo si General Emilio Aguinaldo nung tanungin, hindi niya alam kung kailan to kasi nakagisna niya na rin to. So yung mga tiga-Kawit, pinapapatuloy po itong pamamanatang ito ng Maitinis. Isang lumang tradisyon na buhay pa rin sa Kawit ang Maitinis Festival. Taong-taong tuwing December 24, pagsapit ng gabi, magsisimula ang parada ng tauhan mula sa Biblia simula kina Adan at Eva. Pero ang pinaka-inaabangan daw ng lahat, ang tinatawag nilang panunuluyan. Bali po, ang Kawit nagiging theatrical background po. Pinaka-highlight po nito yung panunuluyan. So si Mary and Joseph, naghahanap sila ng matutuluyan. Then mag-e-end to sa simbahan, sa altar. Sasalubungin sila ng anghel, si Mary and Joseph, yung mga gumaganap. Then nag-aawitan sila. So yun, doon na ipapanganak si Jesus Christ. So yun yung pinaka-center nung pagdiriwang po ng Maitinis. Nitong December 1, ang altar na ito, nagka-transform at nagiging Giant Belen. Sa simbahan namin nakilala si Eric na mahigit 20 years ng bahagi ng Maitinis Festival. Nagsimula siyang bilang volunteer lang noong estudyante pa siya. At ngayon, siya na ang head designer dito. So last week of November, usually nagpre-prepare na ho kayo. Kasi po meron kaming opening on December 1. Ano po nangyari sa opening? Like Yung po yung launch, parang ganun. Parang kick-off. Parang kick-off. Nang mag-start yung celebration namin ng Maitinis. Nandito rin sa simbahan ang ibang aktor sa Maitinis Festival. Si Rohel, isa rin sa mga pinakakinainisang karakter bilang isang kasero o yung nagpapalayas kina Mary and Joseph. Sa mga taong katulad yung mga mangmang, mga hampas lupa. Ano po yung nararamdaman nyo kapag nakukonvince nyo yung mga viewers? Ay, pumapalakpak yung tao. Pero bawal. Bawal pumalakpak. Pero hindi nila mapigilan. Hindi nila mapagilin. Pagbaba ko nga ng bahay, hindi naman akin. Opo. Napakasalbahay. Sobra ka naman. Effective. At least effective. 14 years na raw namamanata si Rohel na maging isang kasero tuwing Maitinis Festival.
Sa tingin niyo po ba may magkakaroon ng taon na kayo naman ang magiging main cast? Hindi na ako kayo magpapalayas. Kayo na po yung ipapalayas. Ay, hindi ko na Hindi ba? Lala. Ito naman si Len. Dream come true raw nang mapili siya bilang si Mama Mary. I actually remember, hindi kami nag-Christmas Eve sa bahay. So, Okay. lagi talaga dito may tinis. Tradition talaga. Tradition talaga. Okay. So, nung maliit pa lang ako, sir, sabi ko, Gusto ko yun. Gusto ko yan. Ayun! It's when, nung nagkaroon ng audition, so sabi ko, I have to try this. Ayun, nag-audition po. Taon-taon, naiiba ang mga pinipiling hermano at ermana o ama at ina. Ang amatina may designation ng mga duties and responsibilities. So kung ang duties mo ganito, ikaw bahala dyan. Ako bahala sa responsibility. Okay. Ang nagagastos ng mga ama at ina para sa May Tinis Festival, umaabot lang naman ng milyon-milyon sa donasyon. Ano po, what's in it for you? Is there a sense of pride besides devotion? Ano po yung... From devotion may be part of calling. Gusto mo rin ibalik yung kung ano Yung mong biyaya. sa iyo. Kitang-kita kung gaano kaimportante ang gabi ng May Tinis para sa mga taga rito. That you feel that it's such a huge part of their lives. You know, trying to extend the tradition for years and years. And nakikita mo sa kanila na they're excited to do it even though they do it every single year. There's like a sense of pride na nakikita mo sa mga mata nila na the devotion of the local community towards this specific event na nangyayari lang once a year, medyo wild. And I think that's their definition of Christmas. Dito naman sa Dasmariñas, may mag-aarbo rin silang selebrasyon. Nagiging mas makulay ang mga daan tulad dito sa Danyo Street o Snake Road. At sa kanilang park na The Promenade des Dasmariñas, the locals are just buzzing with energy. Ang dahilan, ang selebrasyon ng Paru-Paru Festival tuwing Nobyembre. Sinisimbolo raw ng Paru-Paru ang metamorphosis ng Dasmariñas. Mula kasi sa pagiging isang maliit na baryo, nag-transform ito sa isang malaking syudad. Tuwing para festival po, kinakansela po yung pasok para manood po yung mga tao sa big event. Isa sa mga inaabangan na okasyon ng Binibining Dasmariñas. Dito, pinaghahandaan ng mga kandidata ang kani-kanilang paru-paro costumes. Ang nagdisenyo sa malinaw na costume na ito, ang 33-year-old na si Raymark. At may tuturing daw niya na pinakabonggang creation niya ito sa ngayon. Dream come true yun. Talagang nag-research kami, nagpatulong ako sa iba-ibang tao kung paano ba iilaw to. Kasi hindi naman ako marunong sa mga wiring kasi marami siyang wire. So gusto ko lang nagra-run yung lights. High school daw si Raymark nang madiskubre niya ang talento niya sa pagdidisenyo. So nung dancer ako, bago ako mawak ng dance group, ako na rin yung nagde-design ng mga costumes namin. Lagi namin ako best in costume category sa mga contest. Pero ang revelation ni Raymark, hindi raw siya marunong mag-sketch. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang para paliparin niya ang kanyang pangarap. Hindi kasi ako talaga nag-aral ng fashion design. Ang ginagawa ko kasi sa pagde-design, imagination lang. Yung concept kasi kumukuha ko through through yung mga napapanood ko sa TV, sa internet. Kinukolab ko lang siya lahat. Tapos, pag na-finalize ko na lahat siya, saka ko siya pagagawa. After 5 years of being a full-time designer, may sariling boutique na si Raymark sa Bacoor. At mula nang mabukas ito, mas maraming beauty queens na raw ang nakapagsuot sa mga obra niya. Fanay ako ng pageant talaga. Pero okay lang yun, yung makita ko lang na nasa stage yung gawa ko. Priceless moment yun. Hindi yun mababayaran ng kahit magkano. Sa Imus naman, may puto bongbong daw na nakakapag-grant ng wishes. Bonggang puto bongbong! Ang puto bongbong po namin ang nagpatapos sa aming magkakapatid. Yan po ang naging bread and butter namin simula nung bata pa po kami. Ako po ay nakapag-aral at nakapagtapos po ng kolehiyo sa kursong computer engineering.
at pinalad nakapag-travel din sa ibang bansa. Dahil po sa Puto Bongbong, ako po ay nakatapos at by profession ay isa ng aircraft mechanic. At ngayon ako ay nakabase na dito sa Japan. Kanya-kanya lang po kaming trabaho ay hindi pa rin po namin maiaalis sa pamilya po namin yung pagtitinda po ng puto bongbong. Proud po kami na yun po pa rin ang binigay na marangal na trabaho sa amin ng nanay ko. Ang nanay na tinutukoy nila, ang 69-year-old na si Nanay Teresita, ang puto bongbong queen ng pamilya Fernando. Ang negosyong ito, answered prayer daw ni Nanay Teresita noong 1970s. Hirap daw kasi siya noong buhay ng mga anak matapos magkasakit ang kanyang mister na si Tatay Cesar. Sabi ko noon sa Panginoon, paano ko mabubuhay ang mga anak ko ng marangal at maayos? Wala naman po kasi akong pinag-aralan eh. Pag ano ko pa, ang mister ko na operahan pa ho sa heart center yun, open heart. Araw-araw din po ako nagsisimba kasi humingi ako ng tulong na kung maari, makakita ako ng pwesto na wala ng bayad. Salamat pa rin sa Diyos kasi binigyan din niya ako ng pwesto talaga na wala talaga akong bayad. Buong pamilya raw nilang itinaguyod ang puto bongbong business. Pagdating po ng simbang gabi, sama-sama po kami ng mag-anak. Andun kami lahat kompleto. Pati nanay ko, pati mga pamangkin ko. Tsaka yung mga anak ko. Kaya lahat po sila marunong eh kasi kasama ko po sila eh. Maging si Tatay Cesar, kasama rin daw nila. May nakaalalay na lang sa kanya kasi ayaw naman niyang sumakay sa magsaklay. Siya ho ang kahiro namin eh pagdating ng bear month. Ngayon, ang recipe ni Nanay Teresita na ipasa na hanggang sa ikatlong henerasyon ng pamilya. Lagi po kasi akong kasama din ng lola ko magtinda noon, saka yung mama ko po. So ngayon po ako na po yung nagtitinda. 7, 8 years old pa lang po nag-start na ako sumama sa lola ko po magputo bongbong po. Malayo-layo na ang naabot ng Fernando's puto bongbong. Literal ha? Dahil nakarating na rin daw ito sa ibang bansa. Nung makarating ako sa kapatid ko sa London, nagluto po ako niyan. Ganon din po sa Singapore. Ang anak ko pagka nagbabakasyon, nagdadala po yun 20 balot. Pinakakain sa mga kasama niya. Hanggang ngayon po nung nagpunta ako nung nakaraang buwan sa Japan, nagdala po ako ng lutuan, pati yung bungbungan nagdala po ako. Minsan po napapaiyak ako sa tuwa, sa saya kasi sabi ko, salamat sa Diyos kasi napalaki ko yung mga anak ko. Sayang nga lang po hindi na nakita ng mister ko kung ano ang sitwasyon ng mga anak niya ngayon. Ano nga bang so special sa Fernando's puto bongbong? Karaniwan ng mga nabibili ko, yung white sugar ang ginagamit. So, mas nangingibabaw yung ng maskubado. Tama-tama yung keso tsaka yung margarine. Parang siya yung nagbabalanse dun sa tamis ng maskubado. At pag nagbi-blend na yung niyog, masarap siya. Sobrang lambot, madaling kainit at madaling malusaw sa bibig pag nanguya mo. Ituloy-tuloy na natin ang Chibugan Biyeros dahil it's handaan season. Putok-batok food is waving. Tulad na lang nitong chicharong bulaklak. Pero dito sa Cavite, gumagawa na raw ng healthier version nito. Parang gusto ko lumapit sa mga tao at ipag-guess ko sa kanila kung anong klaseng gulay ang ginamit dito. Parang di ko rin natikman eh. Lettuce. Magaling din. Or cabbage. Para siyang lettuce. Spinach po po. Spinach. Parang mushroom. Mushroom. And the correct answer is lettuce o lechugas. Presenting lecharong bulaklak. Subukan muna natin nang hindi natin sinasaw-saw sa suka. Crunchy. I guess hindi talaga siya chicharong bulaklak. Isa siyang gulay na nilagyan ng batter at dinip fry in coconut oil. And of course, ito yung feeling ko, if I were to compare it
to something na natikman ko na parang ito yung mga kinakain natin sa Japanese restaurant. Parang yung tempura na vegetable. Parang ganun. Nag-start kasi kami as a farming business talaga. And ang isa kasi sa mga hilig namin talaga is mamulutan eh. So, ang problema naman doon, yung health natin nako-compromise, no? So, napansin namin, yung one distinct feature ng lettuce is yung twirly edges niya, yung curly. So, nag-devise kami ng product na magiging alternative sa chicharong bulaklak kasi isa yun sa mga favorite namin na pulutan. Last May 2023, napili sila bilang One Town, One Product ng Dasmariñas. Para magawa ito, may special mix sila na dry and wet batter. I-deep fry ito sa coconut oil at ilalagay sa spinner para matanggalan ng mantika. May shelf life itong 6 months at mabibili for 150 pesos per pack. Makukumpleto ba ang Pasko natin kung walang musika? Ang ating mga kalahok, Team Dagundong! Team Lagatlat! Bakit nyo tinawag sarili nyo Team Tagundong? Para po sa yung tunog po ng Bayan ng Maragondon. Yun po yun. Team. Kayo naman, Team? Lagatlat. Lagatlat. Bakit po lagatlat? Ano po ibig sabihin ng lagatlat? Napakalakas na tunog ng busina ng truck. Yun, ganun din. So parang tunog din. Wow. Mas malakas din sa amin. Mas malakas din sa inyo. Kasi sa kanila. Malalaman natin yan. Napakasimple lang po yung mechanics. Tutugtog yung banda natin sa likod. Kung sino man ang may pinakamaraming tamang sagot, sila ang mananalo. Let's play Bia Hula! Aba syempre, pwede rin kayong makisali Beros. Hashtag Team Bahay. Song number 1, Maestro, take it away! Yun na yun. Hark the angels sing, deck the halls. Deck the halls is correct. That's 1 point for Team Dagundong. Let's proceed to song number 2, Bieros. Sagot? Jingle bells. Jingle bells. Sagot? Wow, nakatama din kayo. Ang galing. Jingle bells is correct. Good job. And that's 1 point for Team Lagatlat and 2 points for Team Dagundong. Kapag nakuha ng Team Lagatlat ang next song, kailangan natin ng tiebreaker. Pero kapag natama ito ng Team Dagundong, we have our champions, Bejeros. Our Maestro, take it away. Hark the herald angels sing is correct. Hark the angels sing. May S, yung angel, walang S. Angels sing. Angels sing. Don't form din. What is the correct answer? Alam ko na kung sino mananalo. Simula pa lang, alam ko na kung sino nag-ginudge ko na yung mga itsura niyo. Alam ko na kung sino mananalo. Hark the herald angels sing is correct. Kayo, Bejeros, nakailang points na kayo? Samantala, ang Team Dagundong makakatanggap ng 1,000 pesos, Bejeros. Congratulations po. Mag-opera naman sila eh. Grabe. Congratulations. Better luck next time. Thank you. Dito sa Cavite, matik daw na may menudo tuwing Pasko, piyesta o kahit ano pang special occasion. Pero ang sikreto nila, wala raw itong tomato paste o tomato sauce. Dito po sa Cavite, imbis na tomato sauce or tomato paste, isang kamatis po ang ating gagamitin at atsuete po para pang pakulay. Bukod dito, pareho na ang ibang sahog at sangkap na gamit nila. Pero pwede rin daw ito lagyan ng pasas at cheese for extra flavor. Hindi siya nagkakalayo. But it's just nice to know that I guess this is the healthier version ng menudo. At para ding Pasko, napakakulay ng ingredients ng menudo. Sa pagpasyal natin sa Cavite, nakita natin na may kanya-kanya talaga tayong paraan kung paano ipagdiwang ang Pasko. Mula sa magagarbo at makukulay na selebrasyon hanggang sa pinakataimtim at malalim na kahulugan nito. I'm not a Christmas guy.
Maybe because when I was growing up, hiwalay na yung magulang ko. So I hated the fact that pupunta ako sa Christmas party ng isang side of the family at hindi kasama yung isang magulang ko. But whenever we feature Christmas na ganito ka-grand, yung ilaw, yung decorations, yung attitude ng mga tao, veers me into that direction of positivity, of joy, of happiness, of trying to maximize and utilize Christmas, which is gift-giving, which should be heartwarming, which should be everything family-oriented. That's what Christmas is and should be in everyone's minds and hearts.